Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, nakakasuhan niya ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council kung hindi tatalima sa kanilang tungkulin sa ilalim ng batas. Bakit? Ano bang tanong mula sa Office of the Ombudsman? Baka naman ang tanong dyan, Boying, baka naman tinatanong niya paano natin i-absuelto si Edwin Garjola. Baka may ganun tanong. O, baka lang naman. Kasi lahat ng nangyayari dyan sa lahat di umano ng nangyayari dyan sa ombudsman as far as mga malalaking tao, yung mga malalaking tao is concerned dito sa usapin ng flood control at saka corruption, ay lahat ang nakakaalam niyan ay ito lamang si Boying at saka ang kanyang mga aso. O baka yun ang inyong tanong. Ay hindi nga kayo sasagutin ng AMLA kasi paglabag yun sa kanilang tungkulin. Kasi una, alam mo, pag ang isang tinatanong hindi sumagot, hindi niya naintindihan yung tanong. Hindi niya naintindihan yung tanong. Or, labag sa kanilang alituntunin ang sagutin ang iyong tanong. Ganun lang yun. Ito muna ang front page headlines sa pahagang una sa balita. Ito po ang Abante at Abante Tonight na halos sa 4 na dekada na po dating pinagkakatiwalaan at kasama sa balitaan. Abante Pilipinas. Front page headlines sa pangumagang tabloid na Abante ngayong Friday, March 27, 2026. Abante Pilipinas. Sabi ho din ni Rimulya, Dinedma, AMLC o AMLA sa sampulan. Abante Pilipinas. Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, nakakasuhan niya ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council kung hindi tatalima sa kanilang tungkulin sa ilalim ng batas. Binigyan din ni Rimulya ng AMLC ang pangunahing opisina na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga kasong anti-corruption. Ayun. Pero hindi umano sinasagot ng ahensya ang mga katanungan mula sa Office of the Ombudsman. Abante Pilipinas. Bakit? Ano bang tanong mula sa Office of the Ombudsman? Baka naman ang tanong dyan, Boying, baka naman tinatanong niya paano natin i-absuelto si Edwin Garjola. Paano natin i-absuelto si Edwin Garjola? O baka yun ang inyong tanong. Ay hindi nga kayo sasagutin ng AMLA kasi paglabag yun sa kanilang tungkulin. Baka kaya hindi kayo sinasagot. Ayusin nyo, baka hindi kayo nagkakaintindihan. Baka yung tanong ninyo ay iba yung pagkakaintindi ng AMLA. Ayusin yung tanong nyo. Paano natin i-absuelto si Edwin Garjola? Andito pa sa aking kwarto yung kanyang kaso. Abante Pilipinas. Baka may ganun tanong. Baka lang naman. Kasi hindi naman namin alam di ba? Kasi lahat ng nangyayari dyan sa lahat di umano ng nangyayari dyan sa ombudsman as far as mga malalaking tao, yung mga malalaking tao is concerned dito sa usapin ng flood control at saka corruption, ay lahat ang nakakaalam niyan ay ito lamang si Boying at saka ang kanyang mga aso. Oo, yung mga aso niya, yung mga bantay sa kanyang pinto at walang ibang nakakapasok doon. Oo, kahit pa sinabi mo mga inugatan na, walang iba nakakapasok sa kanyang opisina. In fact, ang sabi ni Mang Teban, kahit daw yung utility na tagalinis doon. May sariling tagalinis itong si Boying. Daw. Abante Pilipinas. Talagang talagang matindi ang pagbabantay. Anong meron doon sa opisina ni Boying? May mga nakatago bang mga lihim doon? Meron bang mga folder ng kaso na itinatago doon para hindi na mapag-usapan? Abante Pilipinas. Naman, kasi una, alam mo, pag ang isang tinatanong hindi sumagot, hindi niya naintindihan yung tanong. Hindi niya naintindihan yung tanong. Or, labag sa kanilang alituntunin ang sagutin ang iyong tanong. Ganun lang yun. Abante Pilipinas. Ulitin mo. Total, araw-araw ka naman nagpapapress con Boying, di ba? Kung merong boy import, meron naman boy press con. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Isa pang headline ng Abante, ERC sinuspende kalakal ng kuryente. Abante Pilipinas. Sinuspende ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa bansa.
2 araw ito matapos ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency. Ang WESM o WESM ang siyang hub ng kalakalan ng kuryente sa bansa. Lahat ng transaksyon sa enerhiya tulad ng demand and supply ay kinakalakal sa merkado. Dahil dito, ang presyo ng kuryente ay ibinabase sa commercial at market forces. Abante Pilipinas. Help nourish an A-plus child with Enfagrow A-plus with MFGM to support higher intelligence. Kaya naman pala eh. Oo, kaya naman pala. Sa Lunes ko na ilalabas pero nagkaroon kami ng bahagi yan sa napagkwentuhanan namin nitong si former Assemblyman and former Governor Homo Bono Adasa. Na tama yung kanya, pareho kami ng iniisip eh. Pareho kami ng gustong mangyari. Kung gusto at sa tingin ko, kailangang mangyari ito. Dapat yung mga ganyang tanggapan, yung mga ganyang ahensya, yung supply ng kuryente dapat ay gobyerno ang may-ari. Lahat ng mga public utilities dapat ay gobyerno ang humahawak niyan. Supply ng kuryente, tubig, transportasyon, dapat yan. May isa pa ba? Parang alam ko 4 yun. Pero yung 3 na yan, dapat gobyerno humahawak niyan at nagkokontrol. At petrolyo, yan. Dapat gobyerno. Kaso mo hindi. Dahil mas malakas ang hatak ng korupsyon at malakas ang sulsol ng suhol, di ba ga? Ay talagang ganyan ang kahihinatnan. So sa madaling sabi, hirap pa rin ang buhay ni Juan de la Cruz. Abante Pilipinas. Wala naman sa Abante tonight. Ang sabi ho din 2 bebot tinadtad ng saksak ang kapitbahay. Abante Pilipinas. Bakit? Sabi ho din naligo daw ho sa sariling dugo ang isang 29 anyos na babae matapos siyang pagtulungan saksakin ng 2 niyang kapitbahay sa barangay 843 Pandacan, Maynila, Marso 26. Batay sa ulat ng Manila Police District, pauwi ng biktima ng harangin siya ng 2 sospek sa Zamora Street at bigla na lamang inundayan ng sunod-sunod na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Abante Pilipinas. Katawan, no? Bakit? Bakit kaya? 15, mamaya, tuloy natin. Samantala, sa pang-headline ng Abante tonight, Abante Pilipinas. mga small player, Petron, Shell, Kumasa, mga oil firm, tinulak tapyasan ng VAT. Abante Pilipinas. Tinukura ng mga kumpanya ng langis sa bansa ang panukala na suspindihin muna ang 12% value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo dahil sa ganitong paraan mas mabilis na mapapababa ang presyo ng langis. Ipinahayag ito ng mga kinatawan at opisyal ng oil firms sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Proacting Response and Oversight for Timely and Effective Prices Strategy o PROTECT nitong Huwebes, Marso 26 kung saan pinag-uusapan ang sitwasyon ng supply ng langis sa bansa. Abante Pilipinas. Pero parang kanina ang pagkakaintindi ko doon sa narinig kong istorya o balita, narinig ko na ito kanina on my way, while I'm on my way papunta dito sa estasyon. Parang narinig ko na ang babawasing VAT ay doon sa inangkat ng kumpanya ng langis. So ibig sabihin, ang makikinabang dito ay di mga kumpanya pa rin ng langis kasi wala silang babayarang VAT or value added tax doon sa kanilang pinili. Ayun ang pagkakaintindi ko. Pero hindi sinabing bawasan yung halaga ng VAT na binabayaran ng mga konsumidores. Hindi yun Yun ang pagkakaintindi ko. Baka naman inaantok lang ako habang nagdadrive. Paki-double check nga, Boss Jam, Pero parang ganun ang pagkakaintindi ko baka inaantok lang ako habang nagdadrive. Ang sabi ay pumayag ang mga kumpanya ng langis para bawasan ang value-added tax ng mga produktong kanilang inaangkat. Tama ba, Boss Jam? Pakicheck nga, Parang yun yun ang pagkakaintindi ko. Hindi sinabing pumayag ang mga kumpanya ng langis na tanggalin ang value-added tax ng binibiling produkto ng mga tsuper at mga motorista. Hindi ganun ang pagkakarinig ko Oo.
So, lahat ng bibilhin ng kumpanya ng langis ay babawasan ng VAT. Abante Pilipinas. Sinong nakinabang? Ay di kumpanya pa rin ng langis. Kung gano'n, ano nga? Tama po ba ako? Paki-comment nga ano, kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi, ang galing ano? Parang sinasabi, okay ako dyan. Sige, bawasan natin ang VAT. Oo, para yung aming mga binibili, at least mura. Oo. Ay, yung VAT ng mga mamimili, tatanggalin din ba? Walang pinag-usapang gano'n. Sinasabi na yung VAT ng mga binibili namin. Diba? So, wala pa rin. No? Wala pa rin. Abante Pilipinas.